Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Time check Philippines Standard Time po natin ay 4:58 ng umaga, kaya gising na. Lunes na Lunes, aba dapat maagap tayo. Ang lamig-lamig na po talaga, swak na swak pa rin ang panahon dito po sa pagsusuot natin ng jacket at perfect sa fashion ng inyong scarf. O basta make sure na hindi tayo papatalo sa ginaw, kaya dapat alagaanin po ang ating kalusugan. At syempre, isabay na rin dyan ang pagkakaroon ng magandang pananaw sa buhay. Salubungin po natin ang umagang ito, live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanood nyo rin kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Monday morning, January 27, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At bago po ang lahat, alamin na po natin ang lagay ng panahon at baunin na rin natin ang dagdag kaalaman ngayong umaga. Makakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba, kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, Amor, at magandang umaga na rin sa ating mga televiewers. Mr. Mendoza, patuloy po ang paglamig ng ating panahon hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi pati na rin po sa iba't ibang bansa sa Northern Hemisphere na nakakaranas nga po ng winter season ngayon. Noong nakaraang taon po sa ating hot and dry season, natalakay po natin ang tungkol sa heat index chart. So ngayon po napapanahon naman ang paglamig dito sa atin. Kabaligtaran po ng heat index ay ginagamit naman po yung wind chill chart at nakakita ko nga po sa ibang weather app o kaya naman po ay websites na may ganito silang items sa kanilang local forecast. So ano po bang ibig sabihin ng wind chill at paano po ba ginagamit yung chart nito? Okay, yung wind chill na tinatawag, ito yung mas mababang, yung napipil natin kung kagaya sa ating heat index, kung ano yung napipil natin na equivalent na temperature. Sa wind chill, gano'n naman din, kung ano yung napipil natin na equivalent na lamig ng temperatura. Pero ito ordinarily ay mas mababa sa recorded na temperature. At ito hindi natin ginagamit sa ating bansa dahil wala naman tayong negative temperature dito sa atin. Okay, so ayan po mga kababayan, dagdag kaalaman po yan para sa ating lahat na ito pong wind chill ay tumutukoy po din sa talaga pong nararamdaman nating lamig. So ibig sabihin po nito, mas mababa po ito kaysa dun sa air temperature na nararamdaman po natin. So ayan po, hindi naman po ito applicable dito sa Philippines dahil nga po nabanggit ni Mr. Mendoza na hindi naman po tayo nakakapagtala pa ng negative na temperature. Kaya naman po, hindi po natin ito makikita dito sa ating mga forecast. At eto naman, Mr. Mendoza, since sa pag-uusapan na rin po natin ang tungkol sa paglamig ng ating panahon, ano-ano po ba yung 5 pinakamababang temperatura na naitala ng Pag-asa kahapon sa ating bansa? Okay, ang mga temperatura na naitala natin sa ating bansa kahapon, ito ay ang Baguio City na mayroong 9.4 degrees, Malaybalay na mayroong 13.6 at Tugigaraw mayroong 13.9, Cabanatuan 15.8, ganyan rin ang Science Garden 15.8 at ang Clark 16.5. Okay, so para po sa mga taga Metro Manila, naitala po natin ng 15.8 degrees Celsius. And so far, eto nga po yung lowest temperature na naitala dito sa atin. Mr. Mendoza, binabantayan rin po natin ang isang low pressure area naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon po sa initial analysis ng Pag-asa, inaasahang papasok ito by Wednesday or Thursday. Ngayon, may mga pagbabago po ba sa lokasyon nito at papaano po ba ito kikilos sa mga susunod na mga araw? Okay, tulad nga ng yung nabanggit, ito yung nandito pa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Malayo pa ito yung halos mahigit 100,000 kilometro pa ang layo dito sa ating power line. At sa ngayon, ito ay inaasahan nga natin tulad ng nasabi mo na papasok sa Philippine area sa Wednesday o Thursday pero bilang isa pa ring low pressure area. Yan po. Sa ngayon po ay ito po ay nananatili pang isang low pressure area at wala pa naman pong pagbabago dito sa initial na observation ng Pag-asa na inaasahan nga po natin na by Wednesday or Thursday ay tuloy na itong papasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman patuloy po natin itong babantayan sa mga susunod pang mga araw. Mr. Mendoza, malaki po ba yung chance na ma-develop pa ito sa pagiging isang bagyo itong LPA na ito kahit po ito ay nakapasok na dito sa ating port?
Sa ngayon, sa initial natin nakikita, patuloy itong nating babantayan. Hindi naman natin inaalis ang posibilidad na ito ay maging isang depression o isang bagyo. So tulad po ng lagi nating sinasabi sa ating mga kababayan, hindi pa rin po talaga natin inaalis yung chance na ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo. Ito nga low pressure air na binabantayan po natin, and since ito nga po ay nandito pa sa ating karagatan, ay malaki po talaga yung ating mga pwedeng makita mga pagbabago dito sa mga susunod na mga araw. Mr. Mendoza, ano po ba ito nga tinatawag natin? Meron po pala tayong cyclogenesis na term. So ito po ba ay anong ibig sabihin, at syempre ito po ba ay applicable dito sa weather natin sa Philippines? Ito nga ating tinatawag na cyclogenesis. Ito yung mga stages kung saan ang ating mga bagyo, pinagdadaanan niya bago ito ma-develop. At ito nga ay tulad nakita natin sa ating screen, sa unang araw ito nag-uumpisa sa bilang isang maliit na thunderstorms. At kung favorable yung temperature natin, ito ay sa ikalawang araw magkakaroon na ito ng mga circulation. At sa ika-4 na araw makikita na natin yung mga lumalakas nitong hangin, at ito'y umiikot na ng counterclockwise hanggang sa umabot ito sa 7 araw, at kung lalo itong lumakas, nakikita na natin itong ating mata, at sa kahuli-hulihan kapag ito'y tumama na sa ating kalupaan, ito nga ay nababasag na. Ayan, so dagdag kaalaman para sa ating lahat, ito po nga cyclogenesis, ito nga po yung tinatawag natin na umbrella term para po sa development o so kung paano nga ba nabubuo ang isang bagyo mula po yan sa pagiging isang maliit na thunderstorm clouds hanggang ito po ay mabuo sa pagiging isang bagyo, at ito naman po ay magkakaroon din ng decaying stage. At ito naman, Mr. Mendoza, ano po ba ang inaasahan nating lagay ng panahon sa araw na ito ng Lunes? Magiging maganda po ba ang start ng week para sa ating lahat? Sa ngayon, dahil sa umiiral pa din itong ating amihan dito sa buong bansa, ang ating buong bansa ay makakaranas lamang ng mga pulong-pulong mahinang pag-ulan. Kaya't magdala pa rin tayo ng ating mga panlaban sa lamig at saka sa mga konti-konting pag-ulan. Magandang balita yan para sa ating lahat dahil generally po ay fair weather naman ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya pwede po ngayong gawin ang inyong mga outdoor activities, pero syempre magdala pa rin po ng mga panangga sa ulan. Ay maraming salamat po Mr. Mendoza sa inyong impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po ba mga reminders para sa ating mga manonood? Bilang paalala sa ating mga mangingisda at saka maliliit na sasakyang pandagat, mapanganib pa rin ang pumalaot dito sa may area ng Batanes. Gaya na rin dito sa Southern Luzon, sa ibaba, sa Visayas, Mindanao, medyo malalakas pa rin ang alon na dulot na ating malakas na hanging amihan. So maging lang tayo, alerto na wag munang pumunta sa mga lugar na nabanggit. Natunghayan nga po natin si Mr. Meno Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw 6:25 ng umaga at lulubog naman po yan 5:52 ng hapon. Para naman sa ating moonrise, yan po ay magaganap sa ganap na 2:24 AM at ang moonset po natin ay 2:09 PM. Para naman sa ating illumination, yan po ay 21%. Para naman sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of NAMRIA. High tide po natin 5:42 ng umaga, yan po ay 0.88 meters. At ang low tide naman natin ay 2:44 ng umaga, yan po ay 0.01 meters. Mamaya alamin naman natin ang inaasahang agwat ng temperatura this Monday. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala.